Eto na po mga bossing ko yung walk-in closet na hindi matapos-tapos dahil kung kailan lamang pwede yung gagawa, nakakilala namin kasi wala kaming kakilala na yung talagang magaling. Ayun, eto pa lang po yung pinaka-ano niyan. Kaya kalat-kalat pa rin po dito. Tapos, eto naman po yung gagawin namin sapatusan. Yan. Yung gamit namin yung nakakalat dito. Ito po yung giniba noong panahon na si Jovelyn po ay yun nga nung Wednesday. Hindi, bali Tuesday po ito giniba na pinakita ko sa inyo na parang ipapa-renovate namin kasi sa isang kwarto po. Kasi hindi siya sa amin, hindi po yung mga anak ko, hindi po sanay matulog ng sila-sila lang kasi ngayon lang po sila nagkaroon ng sarili nilang kwarto. Kaya kumbaga sanay po sila na tabi-tabi kami. Kaming apat. Ngayon, nasikipan yung mister ko, siya na nagkusa sa sahig. Kaya naisip ko po na ito yung dating nire-replyan. Ang ginawa kong call center dati ay gagawin ko na lang siyang kwarto dahil nga po sa kasya naman sa highway at saka dun sa baba yung aming mga pampaswerte. Kaya yan. Diyan yung medyo hindi pa rin tapos talaga yung pintura po nito. Dahil kung kailan na sila day off, saka sila sumasideline dito kaya hindi pa matapos-tapos. Kasi wala nga kaming kakilala na talagang yung magaling. Pero yung tumitira nito talagang magaling. Magaling naman po sila. Ayan po siya. Yan. Eto, dito yung pinakahangiran. Sayang, hindi naabot ng aking anak na si Jovelyn na lumuwag na kami. Kahit dito, kahit doon sa kabilang bahay, nandun na yung meron siyang kwarto po doon. Dito, maglalagay pa rin sila kasi tabi-tabi nga po kami. Meron pa rin siyang mga gamit dito, si Jovelyn, na ibinaba nga po namin doon sa kabila. Sayang hindi niya po naabot kasi tambak-tambak yung mga gamit po namin doon sa kabila. Pwede naman daw po na magpaayos kasi hindi siya talaga totally dito nag-i-stay. Pagtutulog lang po siya, tabi-tabi po kami. Pero ang pinakatambayan niya, at yun nga po inabanggit ko sa kanya na yun ang pinakabahay po niya pag siya ay nagkaroon na ng asawa. Kasi gusto ko nga na hindi magkakalayo kasi nakaranas nga po siya ng pananakit doon sa nakaraan po niya. Kaya nagkaroon ako ng phobia. Ang gusto ko, ang mga anak ko nakikita ko nandito lang sa tabi-tabi. Kaya nung inoper sa akin yun ng kapatid ko kung gusto kong hulug-hulugan, umuo ka agad ako kasi biglang pumasok sa isipan ko ang anak kong panganay. Pero hanggang sa ngayon, kanya naman po yun, nandun po siya sa ngayon. Kaya eto naman sa bunso, 'di ba ganoon naman po talaga yung baga natin ng mga matatanda na kapag kung ano yung pinakamayor na bahay sa bunso po 'yon. Kaya ito naisip ko sa bunso talaga. Kaya dito po rin yung magiging gamit niya. Kumbaga share na po kami dito. Dito sa sapatos, ito, ang sapatos ko lang naman sa talambuhay ko, mga bossing ko, ay parang tatlo lang yun ang paulit-ulit ang aking sapatos na hindi naman kamahalan, mga bossing yan. Tapos, ito, nag-ano ko ng hangiran. Pa-L po yan. Medyo malaki rin po siya. Hanggang doon, yun, medyo malaki rin po siya. Ito naman yung gagawing hangiran. Kasi yung hangiran po namin, medyo maliit lang talaga, mga bossing. Isang cabinet lang po siya. Kaya pakita ko na po sa inyo. Anak, huwag ka muna magsasounds, anak. Ay, meron palang nakaharang dito, mga bossing. Kaya hindi ko mapapakita pala sa inyo. Yan yung cabinet ko lang, mga bossing. Yan yung cabinet ko. Bagay pa ulit-ulit lang yung damit ko. Kaya noong ang anak ko nga po iba na ang nararamdaman ng Wednesday ng gabi, yung damit ko po yung sinusuot niya. Kaya nagtaka ako kasi luma-luma na yung damit ko. Mantala ang damit ng mga anak ko, ang gaganda. At saka, yun nga po, may mga tatak. Yung sa akin, mga bossing ko, tatakbuhin. Ayan, kaya nagtaka po ako. Sabi ko, aba, himala, ba't ka nagsusuot ng damit ko, anak? Anong meron? Ayun, pati kumot ko, lahat. Kasi yung kumot ko, manipis lang. Local lang po yun. 170 lang po yun. Mantalang sa kanila, mga comforter. Yun, ang kanila magaganda. Yan po. Medyo magulo pa po siya dyan. Yung nandito dati, nilabas po siya doon. Yung mga kurtina po namin, yan, ilalagay ko dyan sa pinakataas. Kasi nagkaroon kami ng mali na napagawa ng cabinet. Na yung sa taas sa damitan, hindi rin po siya nakukuha yung damit kasi tataas pa. Kaya kailangan yung damit, kapag naging lesson sa amin, yung damit sa baba na po siya. Tapos sa taas, dyan namin ilalagay yung
mga kurtina po namin. Ayan. Tapos dito ko na rin po inilagay ito pong aking dito ko yung video. Yan. Tapos dito yung desktop. Yan, di pa po ako tapos maglinis. Talagang ginagawa ko pong abala ang aking sarili. Hindi na nga po kami kumuha ng kasambahay kasi nag-alisan nga po yung mga kasambahay po namin dahil nga po natatakot dahil nagpaparamdam si Joelyn. Yun nga po, ang sabi nga po nila, kapag daw po wala pang 40 days, yung mga kaluluwa, nandyan lang. Ako naman, wini-wish ko na magpakita sa akin yung anak ko. Pero nagpapakita siya sa akin panaginip at 2 beses pa lamang. Kahit nagkukulong ako sa kwarto po niya, naglilinis po ako doon, hindi ko na nabibidyo. Ayan po, hindi talaga siya nagpaparamdam. Minsan lang pag bigla ko siya naisip, parang kinikilabutan ako. Pero naisip ko, anak, salamat at nandyan ka. Parang gano'n yung sinasabi ko sa kanya, salamat at nandyan ka. Ayan po, yan. Ngayon, babacuumin ko po ito. Kasi napaka-alikabok. Dito po, laging nakaupo. Tapos, di ko pa siya malagyan ng kurtina. Kasi nga po, liliyahin pa po ito, aalikabukan na naman. Kaya nag-aantabay po, kaya na ba ito matatapos? Parang dito pa yung anak ko, hindi na siya matapos-tapos. Dahil nga po sa mga gagawa nito, ay kung kailan lamang po sila day off doon sa pinagtatrabahuhan. Kasi alam naman, puwersahin ko sila kasi doon talaga sila yung regular. Kumbaga sa akin, sideline lang naman. Kaya wala akong karapatan na i-apura po ito. Kaya lang, nakakainip talaga. Gusto ko na matapos kasi gusto ko dito ako mag-video. Kasi nagbi-video ko doon sa kabilang bahay, sa bahay ng aking anak na panganay. Yan. Tapos, yun po. Tapos gumawa ako dito ng altar. Yan po. Gumawa po ako dito ng altar. Yan na nga po siya. Ito si San Roque. Ang sabi po ay nagtataboy daw ng mga kamalasan. Yan. Parang ang naging sa amin po, ang mga talagang pagsubok na dumating tungkol sa kalusugan. May mga nagpapayo po sa akin. Sabi nila, Miss Apple, subukan mo na magpahula kay, ano ba yun? Kay Jay. Ayan na, yun yung manghuhula nga daw po. Tapos, pumunta daw ulit ako kay Rudy Baldwin. Tapos, mga binabanggit po yung ano. Sa akin naman po, kawikaan ko kasi, may findings po kasi yung doktor. Na, pumunta daw po kay Jay, yung Jay lang natandaan ko yun. Siguro, hindi ako nagsasalta ng tapos, pero sa ngayon, kasi, nasa lahi talaga namin. Kumbaga hindi ako nag-iisip na baka nakulam, baka ganon. Kasi nasa lahi namin. Mister ko, meron. Anak kong bunso, meron. Nanay ko, meron. 35 years old pa lang noon. Nagkaroon na siya ng diabetes. Ngayon po, 70 years old na po siya. Kaya lang naagapan nga po dahil yun nga po yung nahihilo po siya. Tapos, nahilo siya. Nagpa-check up po siya. Yung anak ko, tinatanong ko sa kanya kung kamusta po siya kasi nagtatanong po ako, mahilig akong magtanong din sa tarot card. Tapos, naano ko sa Aries kasi Aries yung mister ko, Aries yung anak ko, sabi magkakaroon ng malubhang karamdaman. Tinatanong ko po yung mister ko, alam ko naman mister ko maingat sa katawan. Sabi niya, okay lang po siya, sinusunod yung maintenance. Yung anak ko, wala daw po yun, parang sipon lang na hindi makalabas. Yung ganun. Wala daw po yun. Huwag daw siya intindihin dahil malakas daw po siya at hindi siya sakitin. Pero totoo talaga, hindi talaga siya sakitin. Bihirang-bihira po siyang magkasakit na hindi ko nga po inaasahan na isang sakitan na ganun ay wala na. Yung mga ganung sitwasyon. Yan, kaya parang wala naman sa isipan ko na kinulam o ginamitan ng mga kaliwa kasi nga po, nasa lahi talaga namin at saka lumabas talaga doon na ang dami ng komplikasyon. Ang naging komplikasyon niya sa kidney, tapos sa puso, parang cardiac arrest ang nangyari. Nasa lahi din po ng nanay. Dati meron din pong bata pa lang yung parang kasing edad rin daw po ni Joelyn na atake naman sa puso yung nangyari sa side ng nanay. Kumbaga nasa lahi din po talaga namin yung may diabetes at saka sa mga cholesterol. Magkakapatid po yan. Tapos yun nga po yung sakit sa puso. Kaya kumbaga sa isipan ko wala talaga na maaring kinulam o nagamitan ng mga kaliwa. Hindi. Wala po sa isipan ko po yun. Yan. Pero mahilig talaga rin ako sa mga manghuhula. Kaya lang po, ayun nga po, parang sa ngayon, parang wala talaga sa isipan ko muna yan. Pero, hindi ko alam kung, kasi sabi, bawal magpasalamat kapag kami nagbibigay sa ng ano. Pero mula sa akin pong puso, yung mga nagpapayo, ay
Hindi ko alam kung paanong way na pasasalamat. Basta napakabuti nyo at hindi rin ko rin kayo makakalimutan sa mga nagpapayo. Ayan. Ngayon po ay dahil sa tinanggal ko lahat yung mga tsokolate, ang dami ko pang mga nakuha na hindi ko na na-video. Hindi ko na napakita sa video. Ang dami ko pang nakuha ng mga balat ng tsokolate, mga tsokolate. Nilagay ko ito sa plastic, hindi ko inaasahan na hiningi pala ng isa sa mga empleyado ko. Bawal daw palang mamigay. Ngayon po, pinapabawi ko at napagalitan ko nga po. Sabi ko, sumisweldo naman kayo, may kakayahan kayo bumili ng chocolate. Huwag na itong galing sa patay. At yun nga po, dito galing. Kaya sabi ko sa kanila, ibalik at ibabalik ko rin, bawal palang itapon din, ultimong tsokolate. Kaya ibabalik ko rin po ito sa kwarto. Parang iano ko lang at baka langgamin. Ayan, parang, kasi meron din ako nakita na nakaipit na tsokolate sa, ano nga po, doon nga po sa damitan po niya. Pero wala pa naman langgam. Parang naano lang ako kasi baka magbutas-butas yung mga damit. At yun nga po ay dahil nga po sa, yun, may tumutunog. Dahil nga po sa may tsokolate. Nilanggam siya dati. Tapos, tinapon namin yung tsokolate. Tapos nakakita na naman ako ng tsokolate ngayon sa damit po niya. Na hindi ko na nga po na-video. At hindi pa rin ako tapos na mag-ano po doon sa damitan po niya. Dahil napakadami mga bossing. Diyos ko po, siguro kung talagang ayos na ayos ang damit noon, talagang namagandaan sa lansan, aabutin ako ng mga ilang araw. Kaya dito naman meron din akong nililinis dahil kahit ano may mga alikabok. Ayan, at saka doon sa loob pa ng bahay po namin. Kasi nga wala na kaming kasambahay. Kaya yun, kaya maraming gawain talaga. Yan. Pero dito naman po mga bossing ko, dito sa amin, sa pool, hindi ako nagpapapasok sa loob ng bahay. Nagpapapasok ako, mag-ano lang sila ng ulam, magpapasok ng ulam, luto, laba lang po talaga, at saka sa labas lang talaga sila ng bahay. Kaya wala sa aming issue na may mga nawawala. Kasi ako lang din talaga naglilinis po dito. Yan, napapagalitan ko pa minsan yung kong panganay dahil di ako tinutulungan sa paglilinis. Kasi linis ko dito, linis ko sa kabilang bahay. Ayun, ito naman po kasi wina-wipe out ko pa, tatambuan mo, imamap mo pa. Tapos yung mga na mga salamin, ano mo pa po siya pupunasan para hindi patik-batik. Para talagang kailangan malinis po, di ba? Like ko sinasabi, kailangan laging malinis. Pati din sa usapin ng naman, okay naman. Yun lang talaga sa kalusugan kami. Dahil yun nga po, nasa lahi. At saka depende rin syempre sa pag-iingat. Yun nga po yung anak ko. Bagamat hindi kami nabili ng mga tsokolate, or kung bumibili man kami, talagang budget na. Sasabihin ko sa aking anak. I-message ko, anak, gusto mo nito? Yung mga Hershey, ganyan. Anak, gusto mo nito? Sasabihin niya sa akin. Kasi ngayon lang ako kakain. Sasabihin niya sa akin, ako mami, sumakit na nga lalamunan ko dyan. Hay ko, anak, ano ibig mo sabihin nakakain ka nito? Yung mga ganun, yung nabubuhay pa siya. Talagang marami siyang na mahilig talagang kumain, mahilig sa mga tsokolate.